period pa lang, dun pa lang sa mga Chinese businessman, 1.5 billion pesos na ang kanilang kinubra. Tapos inonsi nila, yung nagbigay sa kanila ng 750, di ba? Wala silang pakialam. So yun na guys, 1.5 billion pesos daw ang kinulimbat nitong si Lisa Marcos at si BBM ayon dito kay Maharlika sa campaign pa lang dito sa mga Chinese, kung saan nga ay magkasama dito sa pictures itong si Cassandra Ong at si Lisa Marcos. Ganon din itong si Bongbong Marcos at yung mga may-ari ng Pugo. Kaya naman dito usap-usapan na ngayon na itong si Marcos daw ang nagpatakas dito kay Alice Guo. Kaya naman pala hindi nalaman nila na isang buwan na nakaalis ng bansa itong si Alice Guo, na walang kaalam-alam ang mga senador na palagi nilang pinag-uusapan. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. Pero ang totoo, si Satanas, si Bangag, ang gobyernong Bangag na Bangag, ang nagpatakas kay Alice Guo. Kaya nilabas si Alice Guo para pagtakpan ang pulboronic addiction, addictus benedictus, na authenticated here in the States, para pagtakpan yung issue na yan. Kaya yan ay kakasabwat sila. Kumbaga yan ay collateral damage or sacrificial lamb nila. Dahil kaibigan nila, kahit si Risa Ontiveros, may picture sila, magkakasama sila. Sweet-sweet pa nga sila eh. So dito makikita mga kababayan na wala na kayong patutunguhan kung hindi nyo tagpasin ang dulo ng mga kawatan. Hindi nyo hilain ang kanilang mga, hilain ang kanilang mga tiil para tapusin ang sindikato sa ating bayan. Why? Sa Kongreso, kaya sila ganyan, kalakas ang loob dahil protektado sila ng Malacanang. Imagine nyo yung SOP dyan sa Congress, kaya ang mga project walang kwenta, binabaha, nawawash out, nagko-collapse, 50% or more than pa. At ayon sa ating source, ang nagpapatakbo, nagko-control ng budget ay si Zaldico at yang si Tambaluslos. Kaya yung mga buwakan ng Genemes na mga kongresista ay sunod-sunuran kasi hindi sila bibigyan ng budget ng dalawang ito. Okay? At sa utos ni Satanas at ni Bangag Jr. na pirma-pirma lang dahil sinusubuan lang ni Satanas ng Coca-Cola o ng pulburon, pipirma lang yan. So bawat subo o singot, bawat pasingot kay Bangag, pipirma lang si Kuting o si Bangag na walang kinalaman. So sino ang magsasuffer? 50% ang SOP na komisyon na kinukuha ng mga contractors, kaya dapat tagpasin nyo na silang lahat. Dapat nilang lisanin ang mga pwestong pamdorobo dyan sa taong bayan. Imagine nyo, 50%. How many budgets we have for 2024? 5 trillion? Imagine mo, kalahati ng budget, baka nga, sabi ko nga sa inyo, baka 90% napupunta sa kanila. Kasi maliban sa senador, pag pumunta sa contractor, imagine mo, kung paglabas pa lang ng budget papunta sa mga kongresista, may cut na kaagad na 50%. Itong si Tambaluslos at ang kanyang mga grupo ng mga jejemon. Ilan ang nanakawin? Okay? Out of that 50% na magnanakaw din, itong mga kongresista na to, another 50% from that budget. That's already 75%. So ilan na mapupunta sa project? 25%. O kung magnanakaw pa uli yun. Kaya wala nang matitira. Kaya nga yung mga projects nila, sisimulan nila ng magbubungkal o magtatayo ng footbridge, pero foot lang, walang bridge, hindi na nila tatapusin. Ganito kalala, kagahaman, kaganid ang gobyerno ninyo na itong jutang Genemes na si Lisa Tanas at si Bangag, campaign period pa lang, dun pa lang sa mga Chinese businessman, 1.5 billion pesos na ang kanilang kinubra. Tapos inonsi nila, yung nagbigay sa kanila ng 750, di ba? Wala silang pakialam. Tapos ngayon, ang ididiin yung nakaraang administration. At si Spoke Sari Roque, si yung Go, di ba? Kunyari, diniindiin nila, pero pinatakas nila. Di ba? Meron pa ba kayong matinong gobyerno? Wala na kayong matinong gobyerno kasi nga buat. Okay? Sabi ni Melba Sutcliffe, kay Duterte 1.5 kuryente ngayon nataas-taas na.
Marcos Government Syndicate, sabi ni Doval V. So ngayon, mga kababayan, yan ang dapat ninyong, pag nilay-nilayan. Yung mga, sabi ko, mga kaparean, kayo lahat, mga sundalo, lahat kayo. Wala pong ibang mastermind o rena and queen ng sindikato sa Pilipinas, itong mga mag-asawang bangag. Hindi ba nung August 16 yung pinost ko dyan? Habang kayo ay hirap na hirap, kagagaling lang sa Karina, hindi pa nga kayo nakakahaon, sila nagpa-party. Nagpapupulburon party sila, nagsiswinger, nagchuchuk-tsaka, you know what I mean? Tapos kayo hirap na hirap, and you don't care about your country? Maya-maya nagpa-party sila nung panahon ni Duterte. Nagagaganyan ba sila na maya-maya? May mga parties. Pero hindi ganyan. Magkaroon nga lang ng konting konting mga event, di ba? Ang dami nyo nang sinasabi. Pero ito, si Bangag, kasagsagan ng katatapos lang ng binaha. Ngayon may dilubyo na namang parating. Na nakaraan, puro daw kidlat dyan na. Okay? Kulog at kidlat. Sana sila natamaan. But anyway, maya-maya party. Then gusto nila kayong makontento sa 64 pesos budget for one day sa inyong pamilya. Pero itong si Satanas, campaign period pa lang ay kumita na ng 1.5 billion pesos na campaign funds na hindi na-declare sa SOSE, okay? Ni Bangag. Okay? O sa SALN niya. Hindi na-declare ito na nagbigay ng 750 million yung mga grupo ni Mr. Wo at grupo ni Kim Wong. Ayon sa ating source. Yan ay paglabag sa batas, paglapastangan lahat. Lahat po ng batas inabuso ng mga baboy na ito. So, sabi ko sa inyo, download nyo to. Ayan. Ayan. Yung isura ni Satanas. Okay? I-download nyo na ang picture na yan. Andiyan sa Buljakan at ipakalat nyo na siya ang reyna ng Pogo. Siya at kanyang asawa na tumatanggap ng bilyon-bilyon. Hindi pa sila, di ba, remember I told you na sabi ni Lisa Tanas na whatever happened, kapag natalo daw sila sa eleksyon, okay na sila sa campaign funds na dinonate sa kanila. Imagine mo, hindi sila nakontento. 1.5 billion. Hindi ka pa ba mabubuhay ng decent, well, not decente. Hindi ka pa ba mabubuhay ng buhay ng pang-Satanas sa 1.5 billion? Tapos ngayon, lahat na lang, BIR, lahat ay dinidiskitahan nila. When I say dinidiskitahan, kahit maliliit na tindahan, hinahanapan ng butas, sinisingil. Ayun sa mga mensahe ng ating mga kababayan. Lahat ng mga negosyo na tingin nila na hindi nila kaalyado ay hinahanapan ng butas. Pero yung mga contractors, yung mga kasabwat nila, absuelto sa tax. Diba? Hindi nagbabayad ng tama. So yan ang ginagawa nila ngayon. So yung tingin nilang kalaban, okay, i-issuean ka ng lookout bulletin. Katulad kay Harry Roque. Pero si Go, hindi na-issuean ng lookout bulletin. Nakatakas. Walang whole departure order. Nakatakas kasi script nila yon. Nilabas nila yon kasi kasagsagan ng issue ng Bangag si Kuting Jr. na sumisingot dun sa video, nakita nyo naman, yun lahat yun kasi gusto nilang i-cover up yun para makalimutan ninyo. Maghahanap sila ng ibang tao na sisisihin pero sila ang puno at dulo ng sindikato. Imagine mo lahat ng anak niya, ayon sa sabi nga ni Cathy Binag, 2 sa anak niya, pero yung isa sa anak niya may nagsabi sa akin na dati din nilang kaalyado, ay addictus benedictus. Tax-free kapag kanilang kaalyado, sabi ni Jarrell de la Cruz. Exactly. Imagine mo, addictus benedictus, like 45.5% ng gabinete ay sumisingot ng pulburon. Kaya they don't care about you, mga palangga. Wala silang pakialam. Uubusin nila ang kaban ng bayan. 50%.